Thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Next in line to ask questions. And Mr. Chair, Mr. President, yes. kunti lang, total. Go ahead. Go ahead. Paminsan-minsan lang to. Pardon my strep set to may sore throat ako. So I do not mean to be disrespectful. Hey, go ahead, sir. Go ahead. Makati na yung strep cell to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo rin. Mr. Chairman, alam mo yan. Yung... May isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to may kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang
addict na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yan makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun kaya, yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa droga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. humiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurugista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan, Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, it's Mr. Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this?
yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako.